So sa video ito, pag-usapan natin kung paano mag-repair ng mga ganitong gasgas dito sa ating mga fairings ng ating motor. Kasama na dito yung diskarte para di tayo gumastos ng malaki. So recently nga po ay natomba itong version 3 ng kapatid ko at nagkaroon po siya ng gasgas dito sa part na to. Actually tinry na natin siyang i-repair ng konti, pero ayun, humantong sana bakbak yung mga paint natin katulad niya. Kung kaya naman pangit siya tignan. So ngayon i-repair natin siya para hindi na maging halata itong part na to. Also mawala yung malalalim na part ng gasgas na yan. Ito, ayan, kasama po yan sa i-repair natin. Kasi sa case na to, kulay puti yung fairings po natin. At i-repair po natin siya sa pamagitan ng mga pintura. Actually, nagre-repaint po tayo ng underside cover, kaya nakabaklas po yan. Upload ko sa bukod na video. At yung mga natirang pintura po na to, pang-repair po natin siya dito sa part na ito. So yung gagawin po natin, hindi na po natin i-repaint ng buo. Kumbaga, ito lang part na to. I-fade out lang natin or tatanggalin tong part na to, pero magmamatch pa rin po siya sa kulay or fairings ng ating motor. Pag kasi nirepaint natin ang buo ito, panigurado hindi na siya magmamatch dito. Kasi hindi naman accurate makukuha natin yung kulay nito. So kailangan lang natin i-fade out. Kumbaga didiskartihan natin na paint natin to ng white at magmamatch po siya dito. So para sa mga kulay na gagamitin natin, meron tayo dito surfacer. By the way, samurai lahat to. Maglalagay ako ng link dito sa product, makikita nyo dyan or sa description. Surfacer, tapos pinturahan natin ng white. Pagkatas ng white, dahil pearl white ito, kailangan natin ng pearl white ng samurai para mag-match. Kapag white lang yung kinulay natin, medyo halata siya. Iba yung kulay ng white sa pearl white. Tapos clear para top coat natin, pang-protect. So may bukod tayo ng video sa pagbabaklas nito. Ayan, nabaklas na po natin. Binukod ko yung video kasi baka ibang parts naman po yung may sira sa inyo or may gasgas. So pwede nyo munang hanapin sa ibang video yung pagbabaklas. Pero dito sa front natin, ito yung video natin dyan. Click nyo na lang yung description. So in case man po na gasgas yung nangyari sa inyong motor, panigurado may part na may hukay yan katulad nito. Ayan, may hukay yan. Tsura niya nung una, medyo may uka siya, konti lang siya. So lumaki na lang yung kayod natin dito sa paint. Kung kaya naman marami ng black part, pero lilihain muna natin yan bago natin i-repaint. So kung ganun man yung case sa inyo, may gasgas, lihain po muna natin para yung uka niya hindi mag-reflect sa paint po natin or sa pagre-repaint. So dito sa part na to, ayan, lihain natin hanggang dito sa part na to. Para lang mas smoothen po yan, para flat po siya pag na-repaint. So sa grit na gagamitin natin para mas smoothen to, depende yan sa lalim ng gasgas nyo. Ito kasi sakto lang. Pwede tayong gumamit muna ng 120. Ayan. Tapos 800. Tapos pinakamatipis 1000 para smooth na smooth. Final nyo yung 1000 para mag-fade po yung kapal po niya. Kasi maraming imperfections po yan. Sobrang nipis po niyan. Pero pag pininturahan, magre-reflect po yan. Gamit tayo 1000. Wet sanding po tayo. So yan, pagkatapos po natin naliha, napatuyo, smooth na po yan. Ayan, may mga guhit-guhit lang, pero smooth na po yan, nalihan naman po natin ng 1000 grit. Ngayon, start na po tayo ng repaint. Di-discard na po natin yung surfacer kasi gray po siya. Baka po matalsikan to dahil hindi na po natin tatakpan. At gagawin nga po natin is fade in po. Kumbaga, i-match po natin yung kulay ng white papunta sa fairings natin na pearl white. So start na po agad tayo sa white nitong samurai paint. So apply lang natin siya. Tansyahin lang natin na hindi malalagyan ng marami ito kasi ito lang naman yung kailangan nating tapalan. Tapos dito pa konti-konti fade in na lang. So yan, apply na natin. So yan, naubusan tayo ng white, bumili tayo ng bago. Ito, puno ulit to. Kapalan lang natin hanggang sa mawala-wala yung itim-itim. So yan, ito yung sa ilalim, kapalan pa natin ng konti. Yun o, basta ilayo natin yung paint para sabog yung mapunta. Hindi siya buo-buo. So yan, medyo nawala na siya. Ayun yung spot o, doblihan na lang natin. So yun rin po yung technique, medyo ilayo natin para mag-fade po yung ikukulay natin at mag-match dito sa kulay ng fairings. Para mag-match pa po yan, kukulayan pa po natin ng pearl white tapos clear para seamless po yung pagka-paint natin, hindi halata. Ayan, dito sa part na to,
Ito yung part na stock, ito yung part na white. So nag-fade siya dahil yung napupunta dito is pinong pintura. Kumbaga hindi natin mahalata, wala siyang guhit na boundary ng kulay ng dalawang pintura. Ayan, kung titignan natin dito sa may silong, ayan, kahit white pa lang ina-apply natin, hindi na siya masyadong halata compared kanina. Ayan o. Also, pati yung part na dito. So yan, may maliit na gasgas kanina yan. Ngayon, hindi na natin mahalata. Seamless na siya. Masi-seamless pa yan kapag na-apply ng pearl white. So patuyuin lang natin bago apply ng pearl white. So yan, pinatuyo ko siya ng konti, tapos pinatong ko dito. Kung makikita nyo, ayan, puting-puti siya. Halata rin siya kahit pa paano, no? So apply tayo ng pearl white para mag-match siya dito. Ito yung may gasgas kanina. So ngayon, halos wala na. Parang wala nang nangyari. Parang wala nang bahid ng gasgas. Tapos ito yung may maliit na gasgas pero malalim. Wala na rin. Wala siyang nakaumbok or malalim na part. So next natin gagamitan, pearl white H196. So applyin lang natin yung part na nilagyan natin ng puti. So seamless rin yung gagawin natin dito. Medyo malayo para yung buga. Kalat po siya, humalo po siya, or mag-camouflage dito sa stock color. So pakita ko na lang po yung process. Yun, no? Pinong-pino. So halos malapit naman po itong pearl white sa stock na pearl white ng mga Honda. So hindi naman siya ganun kalayo. Yun, no? So dito makikita natin na mas nag-blend siya. Ayun ang yung pagka-fade niya dito. Hindi siya malayo sa stock na kulay. Pearl white din kasi yung kulay nito. Kaya magmamatch talaga siya. So pati yung ilalim, applyan din natin. Yan, seamless. So sipat-sipatin lang natin yung mga part na may white pa. Ito, halimbawa ito, nakikita pa natin yung white lang siya. Wala pa siyang pearl white. So applyan natin ito para mag-seamless. Yun, no? Wala na. Kasi sa paningin natin, gamit yung naked eye, hindi na halos halata. Hindi na natin kita yung pagkakaiba ng repaint natin dito sa stock fairings. So yan, kahit pa paano, bawas yung trabaho, hindi man tayo masyadong gumastos dahil di naman natin repaint lahat. Depende po ito ha, ito kasi pearl white, kung gray yung inyong mga motor, kung pula, siguro mas okay na humanap kayo, mag-research kayo ng kulay na mas malapit. Yung kay Scarlett po natin, no, nakahanap ako ng samurai na matte red. So nag-blend po siya sa fairings natin kasi nagkaroon ng gasgas or fade. Yun, nagawan din natin ng paraan. Dito rin nata sa part na ito yun eh. Ito yung video niyan. So syempre para mas sumalo siya, mag-blend, tas may protection din kasi yung pearl white na to medyo glossy din. Lagyan natin ng clear. So kahit isang coat na lang to para mag-blend in din siya yung pagka-clear niya sa stock na kulay. So layo lang natin ulit para seamless, kalat yung buga. So ito kahit lumagpas na ng konti sa part na pininturahan natin kanina. Yan, okay na yan. Tapos dito sa ilalim. Oh, di ba? Parang wala nang nangyari sa fairing. So, ayun, no? Seamless na talaga. Ayan, patuloy lang natin siya bago natin siya ikabit para hindi po masira yung ginawa natin. By the way, ito yung mga side skirt na ginawa natin recently. Ito yung video niya, lagay ko na lang. So, nasa bukod na video siya. Makikita nyo, halos kasing kulay niya to. So, makikita nyo doon sa video yung process. Click nyo lang sa description. Ganda. Nag-match din siya sa kulay ng stock. So yan, after po natin siya mapatuyo, kung makikita nyo, seamless na. Kanina may spot po yan dito. May gasgas po yan. Ayan, tubig lang to. Tapos dito sa part na to, ayan, parang wala nang nangyari. So mamaya montage ko sa inyo, lagay lang muna natin dito sa version 3. So ito na po, naikabit na natin yung front top cover at front upper fairings nitong version 3. May video po tayo dyan kung paano natin binaklas at kabit. Ito, nasa isang video na lang po. Panoorin nyo po dyan. So ngayon, kung makikita natin dito, seamless na po siya. Di na po halata yung gasgas. Siguro kung sasabihin lang natin na narepintan to, mapapansin nila ng konting-konti na medyo light to. Kasi tinitignan ko sa mata ko, parang medyo whitish to. Or hindi siya masyadong madilim katulad nito. Ito parang medyo grayish yung dating eh. Nagmukhang grayish. Compared dito na parang matingkad yung pagka-white or parang light white siya, ganon. May light white ba? Ayun, parang mas maliwanag siya tingnan compared dito. Pero gayon pa man, hindi na siya masyadong halata. Seamless na po siya. At wala pong makakapansin na nagasgas po itong version 3 ng kapatid ko. Astig na niya, oh. Natanggalan na rin natin ng sticker yan. Tapos yun dito, ayan, oh.
Nawala na siya guys. 'Di ba? So ganun lang po mag-repaint ng mga nagasgas na parts ng ating fairings, especially pag pearl white or katulad nito yung kulay sa ating mga motor. Kung gusto niyo pong makatipid at gusto niyo mag DIY, pwede po yung ginawa natin. Hindi na po natin kailangang i-repaint ng buo, also hindi po tayo gumastos na malaki. Kumbaga portion lang po yung pininturahan natin at iniskartihan na lang po natin na mag-fade in po siya or humalo po siya sa pinakakulay ng motor natin at hindi po siya halata katulad niyan. Sakali mang mangyari pa yan sa ibang parts ng motor na to, wag naman sana. Ganun lang ulit yung gagawin natin dahil mahirap pong mag-repaint ng buong kaha, lalo na spray paint lang po yung gamit natin at hindi po tayo naghahalo. So yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Repaint ng gasgas ng pearl white ng version 3 ng kapatid ko. Bye bye. Hindi na halata yan, no?